Dante, ano yung issue nitong petisyon ng P3WD na inihain sa Supreme Court? Magandang tanghali aga. Mayroon kasing noong nakaraang 2022 elections, nakakuha nga ng isang seat itong grupong P3PWD, subalit walang nakaupo sa kanila. Nagkaroon kasi ito ng kaso at kamakailan lamang may isang utusan ang korte kung saan ay ipinroklama na ng COMELEC ang kanilang number 1 nominee na si Ilagan. Subalit sa ngayon nga, mahigit 2 buwan na ang nakalilipas ay hindi pa rin nakaupo sa pwesto. Naghain ng petisyon for mandamos ang grupong Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List sa Korte Suprema ngayong ang respondent ay si House Speaker Tin Romualdez. Hiniling nila sa hukuman na ipag-utos sa Kamara sa pamamagitan ni Romualdez na manumpa at paupuin sa pwesto ang kanilang first nominee na si Maria Camille Ilagan. Aga ang grupo ay nakakuha ng isang seat noong nakaraang 2022 elections na may mahigit 391 votes o 391,000 votes. Ayon sa abogado ng P3PWD, pinagkaitan sila ng kanilang karapatan na makaupo sa pwesto at mapagsilbihan ang kanilang mga kinakatawang individual. Dagdag pa ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na isa sa dating nominee ng grupo, sinasadya na ng Kamara na hindi pa upuin ang kanilang nanalong kasamahan. Ang pag-asa nila na bago mag-adjourn ang sesyon ng House of Representatives ay mapauupo na ang kanilang nominee sa pwesto. Aga ayon pa nga dito sa grupo ng P3PWD, nasa mahigit daw 1 milyon na kanilang mga miyembro ngayon ang napagkaitan ng serbisyo sapagkat wala nga silang nakuhang pondo matapos na sila ay manalo noong 2022 elections. Kaya ang pag-asa nila sa ngayon, mapabilis yung pagpapaupo dito sa kanilang nominee at ang kanilang paniwala ay mayroon pa naman daw sapat na panahon para magkaroon ng mga programa para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.